ating lahat. Welcome po to our service. So, buksan po natin ang Bible natin sa Exodus chapter 3, verse 7 to 11. Kung wala po kayo, nandito po ang verse natin. Sabi po dito, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into good and spacious land, and a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israel has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people to the Israelites out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? So yan po yung pag-uusapan natin, which is si Moses, no? At tulad po nung nasabi ko kanina, ito po yung month na puro regalo. Sometimes, mas excited pa nga ako sa Christmas kaysa sa birthday ko. Dahil sa Christmas, may nare-receive pa akong regalo kaysa sa birthday ko, no? At naniniwala din ako na ang 13th month pay ay para lang sa regalo at sa mga Noche Buena. No, nakabili na po ba tayo ng regalo, no? Basta po lagi po natin tatandaan pag bibili po kayo ng regalo, ako po ay medium, ang paa ko po ay 42. Joke. Joke lang po. Bewang ko po 32. Joke lang. So si Moses, po ginamit ng Lord para matulungan ng mga Israelites, no? He became a vessel of help from the Lord. Moses was directed, used, and led by God to help the Israelites, no? Na sometimes directly na niyang naririnig at kausap ang Panginoon para clear niyang naririnig ang instructions to help the people. So pag-uusapan po natin how Moses became God vessels. So ang topic po for today is vessels. What is a vessel? Ang vessel po, sabi sa Merriam-Webster, a hollow container, especially one used to hold liquid such as a bowl or a cask. No? Pero biblically, a vessel denotes a person whom God calls and uses as a vessel. No? So sa mundo, pag sinabing vessel, isipin nila gamit. Pero sa Bible, pag sinabing vessel, isipin nila tao. Okay? Yan po ang difference between the world and the Bible. Ang vessel sa Bible is tao. Merriam-Webster, in these verses, we can see that God is trying to use Moses as a vessel of Israel's redemption. So ginagamit ng Panginoon si Moses para ma-redeem ang Israel out of Egypt. So kinakausap ni Lord si Moses hindi para i-bless si Moses. Kinakausap ni Lord si Moses para i-bless ang Israelites. So si Moses lang ang daan, ang tulay para matulungan ang Israelites. Ang blessing hindi lang kay Moses. Ang blessing para sa buong Israelites, no? Ang vessel, gagamitin ito para ma-bless ang ibang tao. Hindi maging bless, hindi para ma-bless ang vessel. Okay? So, yun po ang vessel. Para ano po, parang siguro naman po naglalazada tayo at Shopee, no? Nag-online shopping o kaya nagma-mine sa mga online selling, no? So, ang vessel is yung dinideliver sa atin. Ang nag-deliver is yung courier. Nag-deliver is yung courier at ang nagpadala is yung binilhan mo. So si Lord, yung nagbinilhan mo, vessel, ikaw, si Moses, tapos yung makaka-receive is yung Israelites. So yun po yung parang parang metaphor, parang gano'n. So yung Lazada package mo is si Moses, yung papapagdadalhan is yung Israelites, ang nagpadala si Lord. Parang gano'n. So yan. There are 3 vessels na i-discuss po natin today. The first vessel that God is using is you. Number 2 is the things that you have. And number 3 is the situation that you're in. So yun po yung mga vessel na pag-uusapan natin ngayon. So number 1 is you. Ikaw po ang unang vessel na pwedeng gamitin ng Panginoon to bless other people. Sabi po sa Exodus chapter 3 verse 11 says, But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? So yun po yung unang reaksyon ni Moses. No?
bakit ako? Bakit ako? Bakit ako yung gusto mong maging vessel? Bakit ako yung kinakausap mo? Hindi yung mas malakas, hindi yung mas magaling, di ba? O Kuya Maki, closing prayer ka. Ang reaction ko, bakit ako? Preaching ka, Kuya Maki, bakit ako? Parang gano'n, di ba? O Glenn, ikaw ang lead. Pwede bang si ano na lang? Yun yung initial reaction eh. Kadalasan yan po ang typical response natin as a human. Bakit ako? Yung iba kasi talagang always ready. Like, yan, si Ate Wona, si Ate Jana, si Ate Bel, si ready sila, no? Kaya si Ate Wona, kahit late ko na nasabihan last week na, Ate Wona, preach ka. Katulungan naman ako ni Ate Wona. Pero yung iba, kadalasan, yung iba, reaction, ba't ako? Di mo pwede siya na lang, gano'n, no? So that's our typical response. But for some people, ang initial question natin is, bakit ako? We never realize that we can be a vessel of His glory, no? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. So He chooses people who cannot do the job without Him. God chooses people who needs Him to do the job, no? Kung pipiliin ni Lord ang isang taong malakas na para buhatin ang isang mabigat na bagay, then saan papasok ang purpose ng Panginoon kung yung lakas ay nakadepende na dun sa tao at hindi sa Panginoon? Mahilig si Lord sa unqualified people, no? Sobrang hilig niya dyan. David was nothing against Goliath. Kaya-kaya siyang tapakan, sipain ni Goliath sa laki ni Goliath. Pero nung na-involve na si Lord, nagbagong ikot ng mundo, di ba? Natalo si Goliath. Gideon's army was no match against the Midianites. Gideon has only have 32,000 soldiers and the Midianites has 135,000 soldiers. Pero nung na-involve si Lord, natalo nila yung Midianites. He chose the weak to make sure that there is an allowance for God's power to be evident in that person's life. This goes to show that our weakness is our opportunity to need God, no? Our weakness is our opportunity to need God. At kung masyado kang malakas, katulad ni Gideon, 32,000, pahihinahin ka niya, katulad ng ginawa ni Lord sa soldiers ni Gideon, 32,000, masyado madami yan. Pinawasan, kinalahati. Masyado pa rin madami yan. Pinawasan, kinalahati. Ang natira, 300. Hindi para pahirapan si Gideon, kundi para sa kanya umasa at hindi sa sarili ng mga soldiers. Kundi para umasa sa Panginoon at hindi umasa sa sarili nila. Saan ka ba nakaasa ngayon? No? Kung tatanungin tayo ni Lord, saan ka ba nakaasa ngayon? Saan ba nakaangkla ang puso mo ngayon? Sa trabaho ba? Sa pera ba? Sa family ba? Sa girlfriend mo ba? Sa boyfriend mo ba? Kasi if hindi nakaangkla ang puso mo sa Panginoon, mahihirapan ka maging vessel ng Lord. Okay lang, kuya. Pag naging vessel naman ako, hindi naman ako yung magbe-benefit yung iba. Totoo yan. Kasi pag ginamit yung vessel ng Lord, ibig sabihin may ibe-bless ang ibang tao at hindi ikaw. So ibig sabihin, when God uses you as a vessel, hindi ikaw ang ibe-bless, pero ikaw magiging daan para makabless si Lord ng iba. No? As a Christian, meron po tayong responsibility para mabless ang ibang tao. It's a social responsibility para makatulong po tayo sa ibang tao. Yun na yung parang basic ng Christian life natin. No? Sabi nga po dito, Matthew 6 verse 2. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. So anong tinutukoy ko dito is parang, ang sabi po dyan, naka-highlight po yung when. No? So when you give to the needy, hindi po dyan sinabing if. So ibig sabihin, inaasahan ng Panginoon na magiging mapagbigay ka when you give at hindi if you give. So it is our responsibility to be God's vessel. It is also our responsibility to do what God asks for us. Ulitin ko po ang sabi dyan, when you give. Kapag sa panahong nagbigay ka to the needy, sa panahong nagbigay ka, hindi kapag, okay? Ibig sabihin, God is not giving you an option to choose if gusto mo magbigay o hindi. When you give to the needy, ibig sabihin, kapag sa panahong nagbigay ka, kailangan hindi mo i-announce. So God is giving us a responsibility to give to the needy. Pero hindi dapat natin i-announce ito. But remember this, God looks at the heart at tinitignan ni Lord ay ang puso mo. At if ang willingness mo to be a vessel
is to show off at para makapagbigay ka, wag na lang. No? Do not announce it with trumpets, katulad ng sabi dyan. If hindi ka willing maging vessel at napipilitan ka lang, wag mo nang ituloy. Wag na lang. A right thing that is done with the wrong motive is still wrong. God uses unqualified people who has the heart to serve Him. Sabi nga po sa next verse, 2 Timothy verse 2, chapter 21. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. If God uses you as a vessel, ibig sabihin, He sees your heart as pure, as honorable. No? Kapag binigyan ka ng opportunity ni Lord to bless other people, nakikita ni Lord na yung puso mo is tama, yung puso mo is pure, no? Is honorable, no? Kaya pag may nangungutang sa inyo, God sees you as honorable. Kasi binibigyan ka niya ng opportunity para maging blessing sa ibang tao. Kapag may nanghihingi ng tulong sa inyo, wow! God sees me as pure. Diba? Kasi magiging vessel ako to help other people. No? Kaya kung magbibigay lang tayo or gagawa lang tayo ng mga bagay to honor ourselves, wag na lang. Pero kung ibibigay natin at tutulong tayo sa iba to help people as a blessing for other people at parang naging daan tayo to bless other people, that is what's doon tayo makaka-receive ng reward from the Lord, no? God sees you as a vessel. Yun po yung number one. No? Ikaw ang unang vessel. Katulad ni Moses, siya yung unang vessel na ginamit ng Lord, no? Kung babalikan natin yung Exodus, yung book ng Exodus, hindi makakaalis ang Israelites sa kamay ng mga Egyptians kung wala si Moses, no? Tatanggalin mo si Moses sa libro, ang Israelites is under pa rin ng Egyptians. No? Walang Israelites ngayon kung wala si Moses. Kumbaga, talagang si Moses ang ginamit ng Lord para matulungan ng Israelites, no? So God used Moses as a vessel to help those Israelites. God is telling us right now, dito sa number 1 point po natin, that we can be like Moses. We can be used by God to bless other people. We can be used by God to bless the situation of other people. So huwag kang matatakot if God gives you an opportunity to bless other people. Ibig sabihin, God sees you as pure, as honorable. Okay? Yung po yung number 1, you. Number 2, the one that you have. Sabi dito sa second vessel natin, Exodus 4, chapter 4, verse 1 to 5. Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" Then the Lord said to him, "What is in your hands?" "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." So Moses reached out and took hold of the snake and turned back into a staff in his hand. "This," said the Lord, "is that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you." So yun po yung second vessel natin, no? Kung ano yung nasa kamay mo. Back when I was in high school po, no, kulelat po ako. Hindi po ako matalino actually. Hindi po ako magaling sa memorization, hindi din po ako kagwapuhan nung high school, no. Kasabayan ko po yung kapatid ko at yung pinsan ko sa school. So tatlo po kami sa school sa Holy Redeemer. So, kung dyan lang po yun sa Franville. Kasabayan ko po sila, ate ko at pinsan ko. And honestly, I feel pressure nung high school kasi kapatid ko si Kat. Si Kat as one of the prettiest sa buong school. Siyempre, best news siya nung panahon niya kasi si ate yun eh. At yung pinsan ko, laging top 1 sa klase at classmate yung pinsan kong yun, si Tris. So, lagi siya top 1 sa klase since preschool. Never siyang naging top 2 or lower than top 1. Lagi siyang top 1. Never siyang naging lower than top 1. Makakagraduate na siya ng high school, top 1 pa rin siya. So yung pressure sa akin bilang Balmonte, bilang naka-angkla at related sa mga to, at parang, sino ka? Anong ambag mo? Parang gano'n. So sa school namin, no?
pag sinabing, tawagin mo nga si Balmonte, ang isipin nila yung kapatid ko. Pero tinutukoy ng principal ako. So, hindi nila naiisip nag-exist ako nung high school kasi hindi naman ako magaling sa exam. Out of 40, ang rank ko po 39. Ganun po kalala. Pero pero naging top 3 po ako, naging top 1 po ako. Huwag po kayong no? Naging top 3 po ako, minsan top 5. Pero nung grade 1 po yun at 10 lang kami sa klase. Pero kahit na, top 5 pa din yun. No? Pero ang panlaban ko nun, magaling ako mag-drawing. Doon ako lumaban para mawala yung pressure, no? Yung ate ko maganda, pisa ko matalino. Ako magaling mag-drawing. So ako, sumasali po ako sa mga sa mga contest po nung high school. At thank God, nananalo naman ako, no? So sa logo making contest, diyan po ako nananalo. And after I won, ang daming students na nagpapaturo sa akin mag-drawing, umaasa sa akin sa art projects, pero syempre hindi yun dahilan para tumaas yung grades mo. Oo, mataas yung grade ko sa MAPE, ganyan. Pero hahatakin nyo ng math pababa, hahatakin nyo ng history pababa, ng science pababa, kasi hindi naman ako magaling sa memorization at sa mga ganyan, sa exams, no? Pero magaling ako mag-drawing. Yun yung panlabang ko. So sumasali ako sa mga contest, logo making contest. Nanalo naman po ako. Second year high school, nanalo po akong champion. Third year high school, nanalo din po akong second place. Fourth year high school, hindi na po ako pinagbawalan na po ako ng school na sumali doon sa contest. Give chance to others daw po. At hindi po ako tumigil. Nag-drawing pa rin po ako, sumali pa rin po ako. Pero pinangalan ko na sa girlfriend ko. At yung girlfriend ko nanalo. So, ang panlaban ko po talaga is yung drawing ko, no? Magaling po ako mag-drawing. At yun yung ginamit ni Lord para makatulong ako sa iba. Kasi after na, naging president po ako ng arts club. So, dami ko pong may mentor na tuturuan. So, kapag nutrition month, ganito ang gagawin nyo. Bibili kayo sa National Bookstore, mga ganyan. Kapag foundation day, kailangan mag-allot kayo ng 3 days para makapag-prepare ng decorations, mga ganyan. So ang dami ko pong natutunan at nabigyan ng tuto sa ibang tao. Parang ganon. Si Moses, no, hindi niya ine-expect na siya ang gagamitin ng Lord to be a vessel, no? Hindi niya ine-expect na out of all the malalakas doon sa mga Israelites, siya ang pipiliin ng Lord. Kaya si Moses, nung pumunta siya kay Lord, wala siyang dala, kundi yung staff niya lang. Kasi isa siyang shepherd. Hindi kailangan mag-prepare ni Moses, hindi niya kailangan na magdala ng baril para lumaban, no? He just been himself. Dahil isa siyang shepherd, ang dala niya staff. Staff is yung parang tungkod na bilog ang dulo, tapos yung dulo niya rin is pa-curve. So hindi nasasaktan yung mga sheep, no? Pag tinutulak ng staff. Kaya bilog yung dulo niya, no? Hindi niya kailangan magpanggap, hindi niya kailangan magmukhang malakas, hindi niya kailangan maging successful para piliin ng Lord. Sino ba si Moses? Shepherd lang siya, hindi siya police, hindi siya assassin, hindi siya magician. Normal na shepherd lamang siya. So parang tanong sa kanya, so you tend sheep? Then the Lord said to him, "What is in your hand?" A staff, he replied. Sabi niya diyan. At yung staff na yon ang ginamit ni Lord para makatulong kay Moses mapaniwala ang mga Israelita. No? Yung ginamit ni Lord is yung kung ano yung meron si Moses. Kung ano yung ginagawa ni Moses. Katulad ng ginawa ng Lord sa akin nung high school. No? Kung saan ako magaling, kung ano ko nun. Hindi ko kailangan magpanggap na matalino ko, magaling ako sa quiz, hindi ko kailangan mangopya para lang sumabay sa mundo. Hindi ko kailangan gumawa ng masama para lang sumabay sa daloy ng mundo. Ang gusto lang ni Lord, gamitin ko kung sino ako. No? Katulad ng ginawa niya kay Moses. No? Ang meron si Moses noon, staff. Hindi importante kung maliit lang yan. Hindi importante kay Lord kung mahal yan. Ang importante kay Lord kung hindi rin importante kay Lord kung malaki or onti man yan. Ang importante is ginagamit mo yan para sa Panginoon. No? Hindi issue dito yung mga bagay na wala sa'yo. Ang issue dito is ipinapagamit mo ba kay Lord ang mga bagay na meron ka. No? So si Lord is, si Moses, meron lang siya staff. Wala siyang pera. Wala siyang, hindi siya mayaman. No? Wala siyang ginto. Hindi siya malakas. Wala siyang muscles. No? Meron lang siya staff, pero yun ang ginamit ng Lord. So kung isipin natin, to be a vessel of God, hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging malakas. Hindi mo kailangan maging successful.
Gagamitin ni Lord kung anong meron ka ngayon. Hindi issue dito ang mga bagay na wala sa'yo. Ang issue dito, ginagamit mo ba ang mga bagay na meron ka para sa ikabubuti at sa mga sinasabi ng Panginoon na gawin mo, no? Hindi importante kung, katulad sinabi ko kanina, hindi importante kung maliit na bagay lang yan, kung malaking bagay man yan, kung mahal man yan, kung mura man yan. Ang importante, ginagamit mo para sa Panginoon. If you remember the kid who has 5 loaves of bread, ang sabi po dito sa John 6:8-14, one of the disciples, it was Andrew, brother to Simon Peter, said, "There's this little boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But that's a drop in the bucket for a crowd like this." Kumbaga sabi ni Andrew, sobrang liit nun para sa 5,000 na tao. Jesus said, "Make the people sit down." There was a nice carpet of green grass in this place. They sat down, about 5,000 of them. Then Jesus took the bread and having given thanks, gave it to those who were seated. He did the same with the fish. He ate as much as they wanted. They all ate as much as they wanted. When the people had eaten their fill, he said to these disciples, "Gather the leftovers so nothing is wasted." They went to work and filled 12 large baskets with leftovers from the 5 barley loaves. Grabe, di ba? Sino nagdala? Bata. So hindi importante kung matanda ka o bata ka o kung boss ka man o kung sino ka man. Ang nagdala ng blessing para sa 5,000 na people, bata. So imagine that. God uses even yung mga bata to bless other people. And kung ano yung meron yung bata, 5 loaves of bread and 2 fish. Napakain ng 5,000 people. 'Di ba? Kung sila lang 'yon, hindi kasya talaga. Hindi kasya talaga yung 5 loaves of bread at 2 fish, hindi kasya 'yun. Pero dahil involved si Jesus, pero dahil involved si Lord, pero dahil binigay ng bata kay Lord, binigay ni Andrew kay Lord, nagmultiply ito. 'Di ba? Napakain nila yung 5,000. May tira pa. Diyan sa last verse, sa verse 14, gather the leftovers so nothing is wasted. Nakapuno pa sila ng 12 large baskets. May tira pa. Based dun sa 2 loaf ng bread. Imagine the impossibility. Imposible yun, di ba? Hindi nga napuno yung isang basket eh. Tapos may natirang 12 baskets. Di ba? Sobrang galing lang ng mangyayari kapag ang bagay na meron tayo, ibibigay natin kay Lord, no? Kapag ang bagay na meron tayo, willing nating isurrender para maging blessing sa iba at gamitin ng Lord para ma-bless ang iba. So iba po talaga kapag si Lord ang involved. Sometimes kasi we are hindered by the things that we don't have. Kesyo hindi natin to kaya kasi wala akong ganito, Lord eh. Hindi ako makapunta doon, wala akong kotse, ganyan. Hindi ko magagawa to kasi walang payong, hindi ko magagawa yan kasi ganito, kasi ganyan. But in reality, what we only need is God. What we need is to offer the things that we have right now at siya na ang bahala, no? Walang maliit na bagay sa malaking Panginoon. Basta alam mo kung saan ilalaan ang meron ka, for sure palalakihin ni Lord yan. Huwag kang matakot mawalan dahil sa pagbibigay. At sabi nga sa 2 Corinthians 9 verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So kung magbibigay ka ng malaki, magmumultiply ka ng malaki. Kung magtatanim ka ng malaki, magmumultiply ka ng malaki. No? Huwag kang matakot mawalan. Actually, ngayon po sa family ko, nung umalis si ate, sobrang laki po talaga ng difference nung umalis yung kapatid ko. Kasi ako na po yung nagbabayad ng Meralco, ako na po nagbabayad ng internet, ako na po yung nagbibigay ng pagkain, nagbabayad ng budget para sa grocery. So, more or less, ang binibigay ko po sa family ko is per month is 25,000 po, no, per month. Yun po yung ambag ko sa family para lang mabuhay kami, no, sustain kung ano man meron kami ngayon, no? Yung bills namin, nung umalis si ate, na-realize ko, oh my God, hindi kasya yung existing sahod ko. Hindi kasya. So talagang ang bigat sa balikat na halos walang natitira sa akin. So, pero alam ko, meron akong isang panlaban, which is alam kong mahal ko ang trabaho ko. Mahal ko ang ginagawa ko. Mahal ko po ang 3D. Kaya nakikita niyo po, post po ako ng mga 3D renderings ko po online. Kung nakikita niyo po yun, hindi po yung totoo. 3D lang po yun. Ginawa ko lang po yun. Hindi po yung existing na project. Hindi po yung nag-e-exist sa real life. 3D lang po talaga yun. At mahal na mahal ko po ang ginagawa ko. No?
Blines ni Lord yon. Actually, di ba po, nag-resign po ako sa una kong trabaho dati. Tapos, punta po ako sa isang company sa isang company na naka-base sa Denver, Colorado. So, yun po yung trabaho ko ngayon. Yung company ko po is naka-base sa Denver, Colorado. So, lahat po ng projects na ginagawa ko is nanggagaling sa Denver. Tapos, na-bless po ako ng Lord doon sa company na yun kasi ang laki talaga ng sahod. Times 2 siya ng sahod ko dati. So, grabe, thank you, Lord. Pero nung umalis si ate, parang lumiit. Lumiit yung laki yun. Parang kulang na. so, so sabi ko, oh my God, kailangan maghanap kasi nape-pressure na rin ng family ko. No? Napapasa nila sa akin yung pressure na sumunod sa ate ko sa Dubai, katulad ng sinabi ko sa last preaching ko. So ngayon po, naghanap po ako ng bagong trabaho at nag-resign na po ako. Yung update lang po sa aking trabaho, naka-resign na po ako sa Denver, Colorado at mag-start na po ako sa bagong company ko this January 17. At hindi po siya Philippine-based. So naka-base na po siya ngayon sa Sydney, Australia. Doon na po ako magtatrabaho ngayon. At sobrang galing ng Lord. Sobrang galing ng timing niya. Kasi yung trabaho yun, hindi ko kailangan umalis sa bahay. Work from home lang po yun forever. So kahit 10 taon po ako sa bahay, nasa bahay lang po ako. So nasa bahay lang po ako, hindi ko na po kailangan magbayad ng gas, hindi ko na po kailangan bumahe pa Ortigas sa Pamahati, at hindi ko na po kailangan pakainin ng sarili ko sa Ortigas, no? So na-bless po ako kasi binigyan ako ng opportunity to be part of the biggest 3D visualization company in the world. So, yun po yung magiging bagong trabaho ko at starting this January 17. Sinabi ko po yun sa boss ko, sa existing boss ko ngayon sa pinag-resignan ko, sabi niya oh my God, Maki! Sabi niya, na-excite siya kasi you will learn a lot, sabi niya gano'n. Akala ko kasi talagang madidisappoint siya kasi aalis ako, pero sabi niya sa akin, this is a big company, I'm so proud of you, parang I'm excited to your future, I'm excited to mga ganyan. So ako rin, na-excite ako. Dahil doon sa excitement ng boss ko, na-excite din ako mag-start sa company na to. So, work from home na po ako. At yung sahod, tumaas pa! So, grabe. So grabe. Malapit na ako mag-6 digits. So, grabe lang yung blessing ng Panginoon. So sinabi ko, talagang iniiyak ko kay Lord yun. Iniiyak ko kay Lord na, Lord, kung ano natitira sa akin, lahat na pupunta sa family ko, lahat na pupunta sa minsan ang hirap ding mag-tights. Alam mo yun? kasi di ba may tinutulungan ka lang sa family ko, kailangan mo ba mag-tights, ang hirap. So sabi ko, Lord, sige na, lahat naman ng ginagawa, lahat naman ng pera ko, sahod ko palabas hindi naman papunta sa akin. So kinis ako ng Lord. Ginamit niya yung passion ko for 3D, for me to become a blessing for my family, no? Ngayon, nung sinabi ko yun sa family ko na mag-start na ako ng bagong trabaho, they're happy na wala na yung pressure na for me to go to Dubai. So, glory to God talaga. Ang daming ginagawa ng Lord even sa pandemic na to. Alam ko sobrang maraming nawawalan ng trabaho, ganyan. So, I can declare na sobrang bait ng Lord sa buhay ko at sa family ko talaga. Totoo yun na talagang kapag ako po, I can testify na kapag ikaw hindi ka takot mawalan, kapag wala nang natitira sa'yo, kakabigay sa ibang tao, Diyos ko, imumultiply ni Lord. Believe me. No? At magtanim ka sa tithes. Maniwala ka sa tithes. Maniwala po kayo sa tithes. No? Kapag nagta-tithes po kayo na more than what you can, talagang imumultiply ni Lord. Huwag kayong matatakot mawalan. No, kaya ako kapag actually pag may youth fellowship, sige, ang mananalo dito may 200 GCash kahit wala akong 200 sa GCash, alam mo 'yon? Kukunin ko yung 200 na yan mula sa ipon ko, mula sa sarili kong budget kasi alam ko kapag mas nagbibigay ako sa iba, alam ko imumultiply ng Lord. Alam kong magiging blessing 'yon para dun sa taong 'yon at gagamitin 'yon ng Panginoon para i-bless yung taong 'yon. So God is asking you now, ano bang meron ka? Ano bang hawak mo? Katulad ng tinanong niya kay Moses, what is in your hands? Ako ang panlabang ko noon, ang passion ko when it comes to 3D. Mahal ko ang 3D. Yun ang ginamit ng Lord para maging blessing ako sa ibang tao at para ma-bless ni Lord ang trabaho ko. No? Ngayon, tanong ni Lord sa ating lahat, what is in your hands? Si Moses, staff. Ikaw, ano ba? Ano ba yung kaya mong i-offer para kay Lord?
Ano ba yung kaya mong i-offer para makatulong sa iba? Ano ba yung kaya mong ibigay? Hindi para kumita ka, kundi para makabless ka ng iba, no? What is in your hands? Yan po yung number one. Number two, the second vessel that we have. Number one is you. Ikaw mismo, vessel ka. Number two is the one that you have. Kung ano man yung hawak mo ngayon. Magiging vessel yan to help other people. Kung anong meron ka ngayon, talento man yan, talino man yan, gagamitin yan ng Panginoon para makatulong sa pamilya mo or kung sino man yung kailangan ng blessing ng Panginoon. No? Yan po yung number two. Number three is your situation. Yan po ang third vessel, yung sitwasyon mo. Sabi po sa Exodus chapter 4, verse 6 to 8, dito po tayo magtatapos sa third vessel na to, is Exodus 4, 6 to 8, then the Lord said, put your hand inside your cloak. So Moses put his hand into his cloak. And when he took it out, the skin was leprous. And it became as white as snow. Now put it back into your cloak, he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored, like the rest of his flesh. Then the Lord said, if they do not believe you or pay attention to the first sign, they may believe the second. So dito, sabi ni Moses, ulitin ko lang po yung Tagalog, sabi ni Lord kay Moses, lagay mo yung kamay mo sa loob ng damit mo. Nilagay niya, pagkalabas, leprosy, daming ketong. Ipasok mo ulit at ilabas mo. Pagkalabas niya, magaling na ulit. So kapag hindi naniwala mga Israelites sa'yo na pinadala kita, gawin mo yan. No? Do you remember po how many times kanang naligtas ng Lord? No? Tayo po ba? Naalala po ba natin yung mga panahon nagtataka ka kung paano mo na-survive bang isang sitwasyon? No? Was there a time in your life that you can proudly say, thank you Lord? Was there a time na naiiyak ka dahil sa kabutihan ng Panginoon? If you can remember these moments, these instances, this will be used by God to help you realize how powerful He is, how great He is. Gagamitin niya ng Panginoon para your testimony will be a great help for other people who's experiencing the same situation that you're experiencing. In this scenario, in this verse, nakita natin, no, pagkapasok ng kamay ni Moses dun sa damit niya, naging leprosy pagkalabas. So, in this situation, in this scenario, makikita natin talagang inaalaw ni Lord yung sakit. Inaalaw ni Lord yung hirap na mangyayari. Inaalaw ni Lord yung leprosy para mapakita sa iyo at even sa mga taong nasa paligid mo na siya rin ang magpapagaling nito. Iaalaw niya yung struggles, iaalaw niya yung pain, iaalaw niya yung disappointment, pero siya rin ang magpapatanggal nito. No? Siya rin yung magtatanggal nito. Inaalaw niya, katulad ng ginawa niya kay Moses, para ipakita sa ibang tao na nag-e-exist ang Panginoon na tulad niya. Na merong malakas na Panginoon na tulad niya sa life ni Moses, na kaya tanggalin ang leprosy in just 1 second, in just one shade of your cloak. No? So inaalaw niya yung disappointments, inaalaw niya yung struggles, inaalaw niya yung problems for us to realize how great our God is. Dahil kapag na-involve si Lord sa ating situation, for sure magbabago ito at makikita ito ng ibang tao. May i-inspire sila to worship God, to praise God the same as you did. No? Same thing with what happened to my board exam. Nag-fail po ako, no? Nag-fail po ako sa board exam na yon. Pero ang story ko ngayon, nandito na po ako sa point na napapa-thank you Lord na lang ako at nag-fail ako sa board exam na yon. Kasi kung nakapasa po ako sa board exam, ang ipopursue ko po is interior design. At mawawala po yung passion ko in 3D. At hindi ko po mabibless ang family ko, hindi po ako mabibless sa trabaho. So, ang galing po, tinahitahi talaga ng Lord. Inalaw niya yung pain, inalaw niya yung suffering para lang mangyari ang sitwasyon na meron ako ngayon. No? He needed a place in our lives na hindi natin kahit kailan mapupuno para magkaroon siya ng opportunity to show you and the people around you how great He is, how powerful He is. He uses our past situation as a vessel to show His glory to other people. He uses your testimony to help other people. So yung testimony meron ka, hindi yan maagaw ng iba. Ikaw lang meron yan. Pwede mo yan gamitin para makatulong sa ibang tao. So these vessels, number one, you, the things you have, your situations, God uses these vessels to help people around you. No?
If we read back yung Exodus 3 verse 7 to 11, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. I am concerned about their suffering. So I have come down. I have come down. So ang ginawa ni Lord, bumaba siya sa burning bush. So siya yung naging burning bush to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. No? And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. So nakikita ng Panginoon yung struggle ng ibang tao at gustong gamitin ng Panginoon si Moses. Gusto rin gamitin ng Panginoon tayo para matulungan ng mga tao sa paligid natin, no? The purpose of God coming down was to help those people through Moses, to help the Israelites, to help those who cry to God, to help those who suffer, to help those who are miserable through Moses. When God uses you as a vessel, hindi lamang ito tungkol sa iyo, gagamitin ka ng Panginoon para tumulong sa ibang tao. The stuff na meron ka, yung sitwasyon na nagkaroon ka. The story of Moses is a very interesting story of how God can use one person to help thousands of people. A weak, unconfident, and doubtful person, unqualified person to help the Israelites, to help thousands of people. In this season of giving, in this season of ngayon December, huwag kang matatakot mawalan. No? Happily and cheerfully give gifts to people. Give time for your... Verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest in me. So wag kang matatakot mawalan, wag kang matatakot na maging vessel para sa ibang tao. My grace is sufficient for you. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Enough na ako para tulungan ka. Hindi issue ang mga bagay na wala ka. Ang issue is kung paano mo ko gagamitin, kung paano mo ibibigay ang mga gamit mo sa akin para magamit ko, para matulungan ng ibang tao. Yun ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon. I hope and pray po na may natutunan po tayo for today. I hope and pray na bless po kayo sa sinare na word sa akin ng Panginoon. So, I invite everyone to pray. Sige po, let's pray. Lord, thank you so much, Panginoon, sa binigay mong opportunity, Lord God, for us to be, to realize, Panginoon, on how to be a blessing for other people, on how to become a vessel for other people, on how to become your vessel, Panginoon, how to be honorable, how to be pure, Panginoon. I pray, Father God, kung ano naman yung ni-reveal mo sa amin this morning, I pray mag-stick to sa puso namin at magre-reflect ito sa actions namin. And no work of the enemy shall steal it against us, Panginoon. At gagamitin namin ang sinabi mo, Panginoon, in this season, Panginoon. I pray, Father God, na patuloy mong gabayan ang bahay-simbahan na to. I declare, Lord God, na magkakaroon na kami ng face-to-face. I pray, Father God, na maging blessing pa ang church na ito para sa ibang tao, Lord. Gamitin mo ang Light of the World Christina Homes to become your vessel for that community, to become a vessel for the outreach, Panginoon, to become a vessel for a lot of people, Father. Bless your church. Bless these people, Lord. Protect us and give us the knowledge that we need to do the things that you want us to do. Protect us and give us wisdom, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen.